Magandang araw sa inyo lahat. Ako ay si Lexia Nicole Habat Caballero at ngayon ay tatalakayin natin ang gender tango. Noong panahon bago ang kolonisasyon, bago pa dumating ang mga Kastila, ang lipunang Pilipino ay may mataas sa pagtingin sa kababaihan. Na may kapangyarihan, may babaihan. Ang kadalasang babae o kaya ang lalaking may katangiang pambabae. Ibig sabihin, mas may pagkilala na noon pa man sa iba't ibang gender expression. Ibang panahon ng Kastila, ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang mga kolonyalismo. Ipinakilala ng mga Kastila ang mahigpit na konsepto ng lalaki bilang pinuno at babae bilang tahimik at limitado sa bahay. Nawala ang dating respeto sa kababaihan at hindi na rin tanggap ang iba't ibang gender expressions. Dito nagsimulang maigpit ang karapatan ng kababaihan at LGBTQ. Noong 90s, unang yugto ng women's rights. Pagsapit ng panahon ng Amerikano, unti-unting lumakas ang panawagan para sa karapatan ng kababaihan. Noong 1905, nagsimula ang mga kilusan na humihiling ng karapatang makaboto. Matapos ang ilang dekada na pagdindig at pagpapahayag na kuha ng kababaihan ang karapatang bumoto noong 1937. Ito ang isang malaking tagumpay para sa pagkapantay-pantay. Noong 1970s to 1980s ay noong pag-usbong ng feminist movement at LGBTQ visibility. Noong dekada 70 at 80, lumakas palalo ang mga kilusan para sa women's rights. Naitatag ang mga organisasyon na pagtatanggol sa kababaihan laban sa diskriminasyon at karahasan. Kasabay nito, nagsimulang maging mas visible ang LGBTQ+ community. Kahit may diskriminasyon, nagsimula silang nabagbuo ng mga grupo at kanila ipinaglaban ang kanilang pagkakakilanlan. Noong 1994, ang unang Pride March sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay naging kauna-unahang bansa sa Asia na nagdaos ng Pride March noong 1994. Ito ay nakakahalagang pangyayari dahil pinatunayan ito na may puwang na sa lipunan ang mga Pilipinong may iba't ibang gender identities. Simula noon taon-taon nang ipinagdiriwang ito. Noong 2009, pagpasa ng Magna Carta of Woman. Isang malaking hakbang ang pagpasa ng Magna Carta of Woman, isang batas na nagbibigay ng proteksyon at kapantayang karapatan para sa mga kababaihan. Layo nitong wakasan ang diskriminasyon at bigyan ng sapat na opportunity ang bawat Pilipina sa edukasyon, trabaho at kaligtasan. Noong 2010, sa pag-asbong ng social media at modernong edukasyon, mas naging bukas ang mga Pilipino sa pag-unawa sa gender equality. Mas marami ng paaralan at organisasyon ang nagtuturo tungkol sa SOGI, respeto at inclusion. Lumakas ang mga kampanya laban sa gender-based violence. Noong 2020, sa kasalukuyan mas nakikita na natin ang progresibong pag-iisip tungkol sa gender. Bagamat may mga hamon pa rin, hindi tulad ng diskriminasyon at kawalan ng batas sa pagpaprotekta ng lubos sa LGBTQ+ community. Mas malakas na ang bansa ng mga Pilipino para sa pantay na pagtingin sa lahat. Unti-unti nagbabago ang lipunan tungo sa mas makatulungang inklusibong pinaharap. Sa kabuuan, ang gender timeline ay patunay na malayo na ang manararating ng ating bansa pagdating sa karapatan at pagkilala sa lahat ng mga katauhan.